Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882 July 24 Thursday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana, mamaya-maya si parin Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app para makapanood ng live Facebook at YouTube. Live din po tayo sa ating mga channels. Makikita nyo yan sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron yan sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA Afford the Box. Good morning. Good morning. Meron ka bang ayaw batiin? Ay, nga pala. Oo, tama, naalala ko, bro. Salamat daw ka. Galing kay Ando Victorio, ang aking apo. Apo, bakit? Anong kanyang... Di ba kahapon binati nyo? Sabi niya, he cannot wait to join the organizations that you mentioned. I see. Anong siya pala? Hindi, yung meron tayong kaibigan, yung sports writer pa rin ng batang sports writer to, si Gab Ferraras. Happy birthday, taga One Sports. Nandyan ngayon sila, nagko-cover sa Philippine Olympic Committee kahit bumabagyo. Anong bang happening dyan? Hindi, Tuesday, na-postpone yung kanilang PSA, yung talk show eh. Ewan ko lang kung matutuloy this Thursday. Pero andyan lagi sila nagko-cover, mga kaibigan natin sa Sports Beat. Si Gab Ferraras, yan ang isa kaibigan natin. Yung birthday niya ngayon, si Gab. Happy birthday, Gab. Anong walang pasit? Walang ganun? Wala ba? Pa-siomay na lang kaya, Gab. Siomay? Pa-siomay dyan sa may Rizal Memorial eh. Rizal Memorial. Oo, yan. Marami tayong pawis na binigay dyan sa Rizal Memorial. Anyway, eto po, galit
Frustration. Ba, yan ba yung Lungkot. yung trade? Ayan ang mga reaksyon. May galit, may lungkot, may frustration. Humiwalay na raw. Hiwalay kung hiwalay. Ang ano ba? Hiwalay yung Hiwalay dikolor ko, at dikulay. Oo, hiwalay na. Hiwalay Ito po na. yung ating trade negotiations daw. Oo. Sabi pa ni US President Donald Trump, nambola pa. Tough negotiator daw. Alam mo, Si Yun din President ang masasakit, Ferdinand. yung mga pananalita ni Trump, parang hindi mo alam kung nakaka-Alaska or something, di ba? Katabi pa niya yung ating Hindi presidente. talaga ugali niya Ganyan yun. talaga yun, ano? We must understand, si Trump po will trump everything. Oo. Pardon the pun. Ang kanyang priority, ang kanyang domestic audience. Yan po yung nangyari doon sa press ko na yun. Even in the trade negotiations. Alam niya naman lugi tayo ron eh. Di ba? Alam niya yun. Kaya pinakikita niya sa publiko na nakaisa siya sa Pilipinas ng US. It's his business mindset eh. Talagang Ayan. the deal maker. Oo. On the other hand, ang tingin ko sa presidente doon, sobrang self-control. Nagtitimpi. Makita mo ba yung body language niya? Hindi siya natutuwa. Oo. Sa akin, yun layo ng part binyahe na rin niya. ng diplomacy. Ano ang effect nito sa economy? Marami pong reaction. Sinasabi nila, may mga sektor natin matatalo. But on the other hand, may mga sektor din mananalo because of the free tariff from the US. Yung machinery and everything. May talo, may panalo. Okay? Ganun yan. Sa ganang akin, ang pinakamalaking effect nito ay sa diplomacy. Diplomacy. Alam on the US side, kumbaga, alam naman ng mga Amerikano, si Trump, inuupakan yung allies. Oo. Typical bully. Di ba? Pag hindi ka kumasa, lalo kang tatakutin. Ganyan ang bully, di ba? Pag kumakasa ka, aamuhin ka. Ganun. So, yung situation ngayon na US trade with allies, di ba inupakan niya Canada, Mexico, di ba? Mga allies yan. Ibilang mo na ang Pilipinas doon. Ito nga yung binabasa ko ngayon pati Japan, di ba? Ang tingin niya nakaisa siya dahil na-reduce niya yung tariffs para sa mga American cars na papasok siya sa Japan. Pero hindi naman niya sinisiro ang Japan. Mare, mataas pa rin yung Japan na papasok sa US. Okay. Dahil alam niya yung market din no? Ano ba ang sitwasyon natin? Tayo siniro niya, mare. Ano ba ang lugi ng Amerika? Ibig sabihin ng trade deficit po, mas maraming binibili yung Amerika kaysa sa binebenta. Sa bayan na yon. Tayo po pinakamababa. Wala pang $5 billion a year. Okay? Ang Vietnam ang pinakamalaking deficit. Mahigit $120 billion a year. Okay? Ang Japan malaki rin. Maabot sa $70 billion a year. Ang kanilang advantage, trade advantage over the US. Ang Indonesia, ganun din po, $18 billion. Kita mo yon? Tayo wala pang 5 billion. Wala pa. So, walang kinalaman doon sa trade figures. Yung, sa tingin ko, yung tariff na 19%. Walang kinalaman doon. Ano po mahalagang bagay doon? Kailangan lang makaisa lang si Trump. Di ba? Sa akin, yun ang tingin ko doon. Kasi kung yung figures, yung pinagsisimulan po, yung actual figures, at doon niya ibabase yung mga taripa, dapat hindi siya pumayag doon sa Vietnam. Oo. Or sa Indonesia or sa Japan. Ang lalaki ng binagsak ng mga taripa niyan. Okay? Regarding importation. Bakit kita mo? Why? Kasi pumapalag itong mga bansang to at saka meron talagang nakukuhang US company sa kanila. Wala silang history ng colonialism with the US. Tayo meron Whether we like it or not, it's a factor. At na-weaponize against us, pare, kung tutuusin. Na kaya-kaya naman namin kayo. Parang gano'n, no? Masakit yung salitang gano'n.
Pero in other words, ganun ang dating. In the past, ano kayo, your little brown brothers. Ayan, Ganyan kayo. parang ganun eh. Oo, Yun naman pong doormat, importation natin sa US, hindi nagkakalayo sa kanila. 10 billion sa kanila, more or less. At ganun din sa atin, 9 plus billion. Okay? Pero ano mga nakuha nila? Vietnam, 20%. Galing sa 46%. Ang Philippines, 19%. Galing sa 17%. Ang Japan, 15%. Mas mababa pa kaysa sa atin. Can you believe that? 15% ang Japan from 34%. Ang Indonesia, 19%. Mas special ang from relationship 42%. Well, yung Japan kasi, kailangan ng US. O kailangan job na US. Tayo ba, hindi nila kailangan? Meron I silang... would have thought that we are the shield, pare, laban sa China, sabi ni Defense Secretary Hegseth. Kaya sabi ko, ang ganda nung pasakali. Siyam na nga ang basis nila rito. Oo, eh. Kunwari lang EDCA. Nandito na yung kanilang missiles. O magtatayo pa raw May ng shipbuilding, ammunition factory. Amo. Diyan sa Subic. Okay? Tayo yung unang-unang atakihin ng China kung sakaling makipagyera ang Taiwan. Kasi nandito yung US eh. Di ba? Ganyan po. Because of our special relationship nga. With the US? With the US. Special ba yun? Anyway, so ang reaksyon, basically galit. May galit, ganyan. Tapos merong frustration. Ang sa aking malaking epekto nito ay yung sa diplomacy. In terms of diplomacy, ang US magkakaproblema sa Pinoy. Kasi nga, ano sasabihin ng... Kitang-kita mo na yung reaction eh. Galit sa US. Di ba? Binaboy nyo yung presidente namin. Mga ganon. Although si BBM mismo was very diplomatic. I have to give it Kahit to sa him. press conference eh. Medyo hindi siya nag-react na pabarumbado against the US. Pero makikita mo sa body language na may frustration. Tsaka yung mga sagot. Napaka-exe. But meanwhile, yung mga Pilipino... Anong repercussion yan? Kasi presidente natin yan kahit papano eh. Nung Yes. ginayon, parang aray ko, Nasaktan ka. nasaktan lahat ng Pilipino. Maski nga yung mga galit kay Kahit Bacoy. na yung galit kay PBBM eh. Hindi maganda yan. Maganda. So, ang ano po niyan, ang latay niyan sa diplomacy, hindi Philippines ang may problema dyan. Ang may problema po dyan ang US. Kasi ang US nanliligaw sa Pilipino. Yung sentiment ng Pilipino regarding the US government, not the American people. Not the American. The US government, masama na po, pasama ng pasama. Okay? You can see, akin, ang basa ko, yung immediate reaction ng US Embassy in Manila. Merong binigay na 3 billion pesos for energy. Hindi pa ginawan dollars, ano? Hindi, okay lang. Okay lang. Yung immediate reaction ng US Embassy na yun, ang nag-announce US Embassy sa Manila, US Embassy sa Manila. by the way, hindi po Washington. Okay, US Embassy. Yung mga ganyang pera, matagal na naayos yan. Siguro meron pa mga kinks na konti and details, kaya hindi pa nagagawa. Kasi hindi magre-release ng basta-basta yan na ganyan. Na Pero biglang in-announce. Nasa pay grade nyo yan. Announce nyo na. Biglang in-announce after yung nangyari sa Washington. Sa akin, yun ang reaction nila. Kumbaga, control the damage. Ano tawag dyan sa PR? Damage control. Damage control sa sentiment ng Pinoy against the US government. Yan yung deflect and depend. Ano. Kasi Pero, attack na si Trump eh. Doon, kung tutuusin, yung 20% na yun, ang mga tatamaan, yung maliit na garments na exports natin na sa ano kanila. naman talaga eh. Yung semiconductor. Pero yung semiconductor, sa akin, walang effect. Kasi ang kapalit niyan, ang semiconductor kasi, pare, nag-i-import din ng raw material from the US at i-assemble dito at pagkatapos i-export nila. Ang mangyayari dyan, tariff-free because of the no tariff na agreement. Yung pasok ng mga raw material na yun, tariff-free. Tapos i-export nila sa US, merong
Merong, ano yun, 19%. Pero yun, pare, ang dinig ko is still subject to negotiation yung 19% ng semiconductor. Para sa semiconductor. Kasi ang maglalakad nun, yung mga American companies na Na nagpo-produce ng semiconductor dito. Ganon. Kaya, kumbaga parang tabla lang doon. Okay, good morning! Good morning. Hindi, Ikaw. coconut pare. Ano tayo? Ano dyan? Ang sa akin, number one... Good morning, sir. Good morning. Oo. Ang casualty rito ay yung diplomacy ng US, siyempre. Masama ang sentiment ng Pinoy dyan. Number two sa akin, yung World Trade Order. Di ba? Ang Amerika ang nagtutulak niyang maging maayos ang world trade. So, as far as we're concerned, tapos na yung WTO, sabi ni Balisacan. Yan, World Trade Organization. Matagal na naman tapos yan. As a matter of fact. Ano matagal na tapos? Yeah, tapos na naman talaga yan. Matagal na. It's not only now. It was just exaggerated with ngayon. this Nasabihan na tayo nun na off the table. With the move of President Trump in his second term. Matagal na nawala naman yung WTO has become a paper tiger in a sense. Paper tiger. Wala naman. Puro ano yan. roar. Oo, kasi all the G7 and G8, all the world So ano ngayon ang powers, gagawin natin? Then we have Wala to- ng world we have to work trade. with other Bilateral na po. bilateral, Bilateral. multilateral. There are a lot of things that can be done. Ang sinasabi kasi ngayon, ay yung coconut industry, magmamahal sa US, yung coconut oil, magmamahal because of the tariff sa US, at kaya baka bumaba ang ating exports ng US sa US. Hindi humanap tayo ibang market. Hindi ba Precisely. pwede? In the first place, Pero gawin natin process in sana, the case of coconut oil, hindi naman US ang pinakamalaki natin market. The pinakamalaking market ng coconut oil has always been the European Union. Kasi doon pumupunta talaga yan eh. Oo Kaya- nga. Kasi ang problema natin dyan, hindi naman natin nagawa yung dati nating gustong gawin, which is we come out with the finished product. Yun ang gusto sana. What natin. we have been exporting are coconut oil basically. Sana sabon na. No, yung ganong klase. But Di maganda nga yan kung hindi tayo makabenta sa US. Yung hindi natin mabenta, ay process natin dito. Meron ba mag-i-invest niyan? ang Dyan? pinakamagandang gawin nga dyan is to talk with the end users. Kasi the end users have some kind of clout with the Trump administration, with any administration. If the end users like Procter & Gamble, Unilever, etc. and all of Ganyan. this work, then tapos. Ganyan ang ginawa ng Vietnam. Ngayon, if you don't talk with if you don't talk with these people and you just have cocktails with them every so often, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi iyuyuyo ko nila. Okay. Ganun na nangyayari dyan eh. So, yung pong reaction ng ating Department of Economy, Planning and Development, meron daw po silang gustong gawin. Kumbaga, para matulungan yung mga sektor na maapektuhan nito. Ang gustong gawin nitong si Secretary Arsenio Balisacan, kung maggagastos daw sa research and development, yung mga industries na yan, pinag-isipan nila, bibigyan sila ng reimbursement Meron na yan. for research and That's development. provided for under the Hindi create. Oo, wala. Pero hindi, yung hindi reimbursement, yung sa create kasi, tax. Tax deduction. It's the same. everything. It's the same thing. Okay. So, your reimbursement is not, ano daw po, hindi, ano yan, hindi trade distorting. Kasi research and development. Isa yan sa naiisip ni Balisacan. So, pareho lang yun, sabi mo. Yung ng reimbursement, ayuda yun eh. Ha? It's the same. Ayuda? The tax cut, mas maano pa nga yung reimbursement, kukunin mo directly from the government coffers. That means that you are going to put money into that particular budget. Reimburse yung kanilang research and Kaya development. nga, paano? Masisigurado ka ba kung talagang yun ang... Ini-research ba nila yun? Baka for kumuha research sila and ng development. AI. Tunay na R&D dapat. Wala yun. Oo. paano mo malalaman na nito Who na is yan? going Hindi. to work that out? Yun. From one BIR. one Hindi nagkaayusan. yung process kasi niyan, do we have that kind of
facility in terms of the process. Ito, from coconut oil to sabon. For example. DOST. Tama ka, Jonathan. Inamin ni Balisacan, it will be seen as subsidy. Of course. Ayuda. Pero ang ganyan sinasabi, iba na ngayon it's a different trade. Iba na ang mundo ngayon mundo. Iba na raw. So, I'd rather, wala na yung kung world yan ang trade. iniisip nila, okay lang yan, wala naman yan. As long as you have pinpointed the companies na talagang gusto mong maging kasama. Yung seryoso in other talaga words. dyan, And then you work with the with other countries such as India, all the others, yung the South. Meron na tayo dyan dati. For example, Brazil, do we have any kind of relationship with? Magagaling din naman itong mga ito. For example, India, magagaling din. China, of course, di ba? Taiwan, mga ganon. In other words, i-activate natin ng todo-todo yung ating trade representation and other investment and then Middle East. In other words, pwede pong gawa na paraan. Yeah. Kung may mga industries na matatalo dito sa bagong arrangement na to, pwede natin gawin paraan. Hindi po end of the world. It Okay? is not really Now, the end of the world. ang kwan dito ay yun naman papasok. So, yung palabas, yung export natin, ayon kay Jonathan, may mga paraan eh. Hindi, tsaka- Ganon na rin sinasabi ni Bago tayo Balisacan. umalis dun sa Hindi, palabas. at saka hindi lang yun. Have we identified really the products that we are going to export na talagang yun ang pagtutuunan natin ng pansin? Because we have neglected many of these so-called export items At from the marami sa very kanila very beginning. promising at alam ko may mga Ano yun? market. Well, yung sasabihin ko sana bro, yung DTI really has to work, do their work ngayon talaga with regards to that. Pati yung design center, yung marketing. Ibig mo sabihin, yung packaging. gagaling na tayo dapat Kailangan mag-export. gumaling na tayo talaga from the manufacturing to actually selling it and packaging it. So, pwede ba nating we can call this a wake-up call? Of course. Wake-up call na po Tapos na yung to mga sa... chaleko-chaleko. Hindi na pwede yung... yun. Kasi dati, di ba? We're so dependent. Ngayon, matindi na ang trade Ang number one worldwide. export kasi natin na pinaasahan natin, people. Yun ang problema. OFW. Hindi, ngayon. So, yung exports, Export yan, ang okay. ating assessment, hindi naman ganun kalaki yung trade natin with the US. Yung kung ano yung mawawala doon, edi humanap tayo ibang market. But now, yung papasok dito, ang nagwawala po ngayon ay yung mga farm sectors. Hindi ko nga malaman kung kung meron na ba silang the top 10 trading Hindi pa po, wala pang detalye yan. Yun ang problema ron. And they are working on the details. Ano yung mga specific products? By the way, hindi lahat ng US exports to the Philippines o lahat ng ay import zero, hindi. ay zero. Zero, Hindi. hindi. So, ang detalye po niyan, sabi nga nila, the devil is in the details. Ang detalye po niyan, ano-ano ba yung mga produkto na yon? Yes. Tuwan-tuwa yung Mita, siyempre. Of course. Bakit? Ano, of course. Sino yun? Nasama si karne. Zero ang meat. Di ba? Tuwan-tuwa yung Mita dyan. Ano pa ba yung yung wheat, okay sa akin. We don't produce wheat. Soybean. Okay lang yan na zero tariff yan. Soybean. Pero pagdating sa chicken, medyo mag-isip tayo dyan. Lakas ng labi Yan, na yun. ano? Malakas yung labi na yun. Hindi kasi, ang naglalabi rito, yung mga Yung fast mga food. producers, Chicken parts. yung mga producers pati sa US, malalakas yung mga yan. Yun, ang kakampi nila dito, yung mga fast Yung food. mga, Mas fast madaling mag-import ng parts eh. mga fast food. Okay. So ano ba? Ano ba ngayon ang yung soybean? Soybean We nga. don't produce a lot of soybeans. Soybean. Okay With sa akin. yan. soybean yan, zero, okay. Pero may mga like ang kotse. Pare yan, medyo sensitive yan. Ang magiging zero kasi kotse. Isa yun sa mga. As if Malaking market talaga may tayo. comparative advantage ang US sa kotse. Wala naman. Wala naman eh. Napakamumura po ng kotse galing ng China, South Korea. So, para makapag-compete yung US cars like Ford, dito, kailangan zero tariff sila at yung iba may tariff. So, magpapantay sila. Hindi lang po sa presyo yan. It also involves tibay,
Yung mga ganyan, ano? Nakita na natin, may prueba na rito yung mga Japanese, Korean cars. In other words, a feel of the market. Ang hirap ng parts pati niyan. Ng US. Ford? US cars. Hindi, at saka, kasama sa trade, ano yun? Mabuti hindi Malakas lang yung Ford kay Trump. Parang ganun. Mabuti hindi sinabi ni Secretary Balisacan na we have to look at it this way. This is a wake-up call for us to ramp up our mass transit system. Para wala na yung mga kotse-kotse na yan. Tanggalin na natin Hindi na sa magkukotse kalye tao. mga yan. So yung ba reaction ng gobyerno maaasahan natin na wake-up call? I hope. So it's still a hope. It's a hope. Full wake-up call na magtrabaho na kayo. Diba? Ganon. Yun, bro. Dati hindi. Para Hindi, be prepared. pare. Yun na nga sinasabi natin palagi, we are always behind the curve. May mga situations in the past and this is now one of them. Lumapit ka daw. Na palagi tayo nahuhuli. Pag ganito ang curve, nandito pa rin tayo. Kagaya ng Vietnam, they were prepared. Indonesia, they were also prepared. Indonesia at saka tayo, halos pareho lang ang ating Hindi nga. pareho ng workout. Sobra ang advantage ng Indonesia, Japan, Vietnam sa trade sa US. Tayo hindi ganun kalayo. Hindi, Ang deficit nila sa atin wala pang $5 billion. What I mean basically is, okay lang, yung tungkol sa deficit. What I mean basically is the fact na tayo, yung ating industrial sector, for example, has been hollowed out. Wala naman talaga wala naman talaga tayo masasabi na industrial sector that can compete at this point in time. Yun ang problema natin, nawala yun. So bakit galit na galit sila dito sa nangyari? Supposed to be, yung agricultural platform natin, na yan ang dapat na yumabong at so that we can transport all of this into some kind of finished products, yun ang nawala rin. Pinabayaan, pare, sa totoo lang. Di ba? Yun ang nawala rin So may emotional Actually, component. parang nangyari, we gave it up by default Hindi na natin in a sense. Oo. Halimbawa, yung sinasabi natin pharmaceutical, hindi natin inasikaso yun yung tungkol sa parts, hindi rin natin inasikaso yun. Ang ipinaglalaban ba natin dito sa trade na to ay yung mga US companies na nandito? Meaning, halimbawa, semiconductors. US companies din yan nandito na nag-export dun Okay? Partly, parang ganun. Partly, ganun Parang ganun. Ano ba yung talagang atin na dapat nating ipaglaban? Hindi po malaki sa coconut oil yan. Umaano lang sila, kasi emotional na nga ang reaction ng karamihan sa ating mga economists, so-called. Analyst. Yan. Medyo emotional yung reaction. Galit nga kasi parang napahiya pa yung presidente natin. Yun, ako din. Siyempre. Sa akin. Although bumilib ako sa kanya, medyo kasi nag-control siya. At that's to me, yung diplomacy. Alam naman niya, binobola siya ni Trump. Pero siyempre, hindi naman niya pahihiyain yung host niya, di ba? Yung Pilipino, by the way, sa lahat ng ganun lalo na yung mga senaryo ni Trump lagi, nandun sila sa Oval Office yata, nasa mga sopa Hindi, kasama nila yan. Yun parang napaka... No, that's part of his... Parang talaga. Hindi, yun ang gimmick niya Little brown brother dyan ka sa tabi. Hindi, lahat naman nakausap niya ganun. Hindi, yun ang mahilig si Trump na ganun Hindi, gimmick niya, that's part of his... yung gagawin niya. That's part of his persona. Kagaya siya na Stramer, Stalin, etc. Macron, ganyan din Once initial the reaction, mag-simmer down. Ang sinasabi po natin dito, now let's roll up our sleeves, and go to work. Marami pong kailangan gawin ang ating government side, DTI especially, regarding this. Kagaya, ang lakas ng lobby ng mga chambers nila. European Chamber of Commerce, US Chamber of Commerce. Who are these guys? Are these traders? Are these manufacturers? What? We don't even have any idea. Pharmaceuticals. Sila yung mga, ang lalakas ng lobby dito Mukhang si zero tariff daw ang pharma. Ngayon, what are you going to do with our pharma industry right now? Are they working with us? Are these guys working with us? No.
So may disadvantage ang local pharma. Kasi, pero hindi, direct competitor ba ang local pharma with US pharma? Yes, in many direct instances, competitor, yes. in many instances, yes. Okay, time check po muna. 8:33 na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, July 24, 2025, Thursday. Kasama natin Jonathan Del Cruz, Joel Laksamana, ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Morning. Tuloy-tuloy pa rin yung ating And welcome back. talakayan sa tungkol dito sa Wake Up Call. Welcome Wake back, up call nga ba to, paring Mr. Jonat? President. Wake up call nga ba? Kasi galit ng Oh. PCCI, pare. Too much ado daw over. Yan. Asan kaya yung mga private sector advisor ng presidente? Yun ang gusto Di ba, ano natin. ba tawag mo? Private, Council. Private Sector Advisory Council. Sino ba sa mga yan manufacturing talaga ang ginagawa? At nag-e-export. Nag-e-export. Wala Ingay eh. nila eh, pare. Wala, puro real estate eh. State, Energy, real estate. trading. Puro semi-monopoly or monopoly na. Ganyan po ang Make-up natin. make-up noong advisory na yun. Meron ba dyan talaga yung lumalaban doon? Nag-e-export. Karamihan po dyan, medium, small, and micro enterprises. Nag-e-export ng mangga. Okay. Halimbawa, yung mga ganyan. Okay? Yung mga yan, may tama yan. Malilit. Pero ganito, hahanap sila ng ibang market. Okay? Nandyan lang yung Hong Kong katabi natin. ASEAN, the ASEAN market. Hindi naman sila nagpo-produce ng mangga. Yung mga ganon. We have a free trade agreement within ASEAN. Yung ganon, magbabago na kayo. Kasi, ang maganda kasi sa US market, ang daming Pinoy. And therefore, tinatangkilik yung mga ganyan liit-liit na produkto. Pero kung ganon na magmamahal doon, sa bagay yung mga Pinoy doon po, kahit magkano, San Miguel Beer. Bibili nila eh. 5 times ata ang presyo sa US. Ang presyo dito, pero bibili nila dahil gusto makatikim na San Miguel Versus Beer. Corona. Kung yung Filipino market doon pa rin ang target nyo, well and good, walang mangyayari dyan. Titiisin ng Pinoy yun, yung 19% na increase ng mga Pilipino na gala. Pero ganito po sinasabi natin, paano yung mga big boys dito na yung through their minions, ibig sabihin yung mga business organizations, ay nagsasalita ngayon, gumangongaw. I think put your money where your mouth is. Ang problema ngayon dun sa small and medium scale industries na yan, many of our products coming from these industries are actually being replicated by other countries like Thailand. Kagaya niyan, Patis, yung ganon. patis, mangga, etc. They also have that. Kaya ngayon, yun ang nagpupursige. By the way, Sa US market. sila ang mayroong research and development. Yung mga small and medium scale. Hindi yung mga malalaki. Yung kaibigan natin si Martin, pare, ako, di ba gusto niyang gawin yung coconut Kape. water sana. Kaya nga. Nakita niya, ang ganda nung ginagawa nung Thailand eh. Ano na, in brighter. So, packaging yan. Packaging. Yes, packaging. Packaging yan, bro. Packaging. Nasa na yung design center of the Philippines. But we are, DTI. in that particular aspect, we have to give credit to these people. Axelong, for example, resources, sina Romy Chan, they're doing it. On their own, On their own, sarili. Hindi itong mga ito, hindi yung mga ngumangaw-ngaw. Sila nagtatrabaho. They are really doing it. Sino ba itong mga ngumangaw? Yung mga traders. Hindi, traders. So, ito naman trade. Sige, traders. Oh. Pero, Silang pero mahal nila ang bayan, Jonathan. Hindi mo yun lang, hindi mo Nagtatayo sila ng nakikita. car industry dito sa Yan, atin. Mga traders. Yung mga yan, alam natin na lahat ito, we have been there. Yung the original na paglalagyan sana ng chip manufacturing in ASEAN was the Philippines. Nandito lahat yan. Intel, lahat yan. All of those. Nauna tayong lahat sa mga ganyan. Late 60s po, nagsimula na yung semiconductor. Tayo yun. Naalala ko Tayo. yun. Naalala ko. Yung Stanford sa Escolta. Ay, pinakamalaki. Ay, nako. Sila Chui dyan. Yes. Nauna tayo dyan. Nauna tayo. Pero yun, US companies din yun.
Pero, Inilabas nila yung chip assembly sa US kasi mura dito. Ngayon, na-develop ba natin yan? yan, yung ganun. Yan. So, nauna na tayo. Nauna tayo dyan. Hindi po. Ano nangyari dyan? Umasa pa rin tayo sa imported technology. Hindi tayo nagkaroon ng sarili. Unlike, compare natin sa nangyari sa Taiwan. Ganyan din po nangyari sa Taiwan. Ginawang assembly base ng Original. US companies. Originally. Originally, ganyan. ganun. Sabay tayo niyan. Anong ginawa ng Taiwan? They parlayed the technology. Nagkaroon sila ng sariling development at pagkatapos sila na nag-e-export ng finished products sa US. TMSC, laki niya. Ang galing nila. For example, Acer. Acer, yeah. It's one of the biggest in the world na computer and laptop manufacturing. Hindi nangyari sa atin yun. Ang pinag-iisipan po ngayon sa mga think tank, bakit? Kasi nahirati tayo na kumikita naman eh. Ganon. Wala yung aggressiveness to develop our own. And then, hindi natin yung support services like power, etc. All of those. Kailangan yun. Pero kasi pare yung power, special case yan, sa tingin ko, may nangyaring kabulastugan eh. Ang nangyari dyan kasi po, nakaplanchado yung supply ng power. Kasama din yung Bataan Nuclear. Noong tinabla nila, sinara yung Bataan, nagkaroon ng big shortage. Yan po ang history natin. Ngayon, sa 10-hour brownout, para maiwasan yan, kinagat natin kahit mahal. Puro mga diesel. Yan ang history ng ating power sector. Meron na yan. So hanggang ngayon, we're suffering from that. Hindi natin na-overcome yun. Hindi pa natin na-overcome. Meron tayong Philippine Energy Development Plan and yung FM at saka Jeronimo Velasco. Meron nga yun. Meron. Tinabla yun eh. Tinabla yun eh. So ngayon, how do we recover from that? Kasi hanggang ngayon po, ang problema natin, yung power. Saksakan ng mahal. Ang laki ng problema na yan. Iyon ang paano natin masusolusyon na. Isa solusyon dyan na sinasabi nila, gayahin natin yung mga kapitbahay natin na certain industries bibigyan mo ng special discount sa power just to attract them to come here. Diba? And then through time, eventually, yung discount na yun, ma-apply na rin sa iba kapag nagmura na yung power. Pero for now, kailangan mo talaga na special tool to attract these big businesses. Halimbawa nga, yung gagawa lang, simple na example, yung gagawa na sapatos, rubber shoes. We import all the rubber shoes. Wala po local manufacturing. Nawala na yun. Wala. Yung mga Adidas, Wala, Rubberworld. nawala. Samantalang ang Nike, sa Vietnam nagpapagawa. Why? Kasi subsidize yung power niya. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Baka pwede natin gawin yan, di ba? Ang Malaysia, 30% ng energy subsidized by the government. Kasi naman, napakalaki ng kita ng government. Doon sa kanilang minerals, doon sa kanilang oil. Mga products Baka pwede natin gawin din dito yun. So, yan po yung puro mga pinag-iisipan. Ang sabi po ng Presidente, ang i-discuss niya raw sa SONA ay yung pangangailangan ng taong bayan. Ano ba yan? Ayon dun sa survey po, number 1, yung presyo ng bilihin. Di ba? Number 2, yung kita. Yung kita nila. Kung ayos ba yan. Malayo na yung mga iba, yung mga... Baka ngayon, flood. Siyempre, urgent yun. Urgent, no? Yung effect ng Pero climate yan change. nakatali yan doon sa basic ng tao perception ng corruption eh. Yung flooding. Tingin nila yung flood control projects. Tsaka it's now turning out na it's partly incompetence. Okay, there or neglect. Neglect. Malaking bagay yung neglect. Yan, bro, eh. Yung pumayag tayo lalo sa mga LGU na pagawa dun sa mga lugar na yan at tabunan yung mga waterways. Tsaka turuan ngayon eh. Alam pala natin na kulang na yung ating mga drainage system at hindi natin inaayos yun. Pero ang sinasabi, Jonathan, in the past 10 years, magmula nung 2 years ng Aquino administration, tapos all of the 6 years
of Duterte and 2 years of Marcos. Kasi as of last year umabot mahigit na 1 trillion ang flood control budget. Ang punto rito, nasaan yung 1 trillion na yon? Nasa piecemeal. Oo. Yun ang masakit Hindi master plan hindi na ganun, talaga, hindi. oo. Big River Basin, sinasabi nito si Jonathan. Tagal na dapat siya. Kung inayos mo yan, baka sobra-sobra na yung, sobra-sobra na yung 1 trillion para ayusin lahat yung mga river basins. Identified naman natin yung river basins. Maski na dito sa Metro Manila. Yung Alam mga natin yan. Catchment basins. Alam naman natin lahat yun. Kung piecemeal nangyayari dyan, Wala talaga. wala talaga bang nangyayari. Yun po ay very diplomatic way ni BBM para sabihin na nasasayang lang yang flood control. Hindi niya na nga sinasabing source ng corruption. Hindi niya sinasabi. Sinasabi niya na nga piecemeal kasi. Very diplomatic po yun. Ay sinasabi niya, walang mangyayari dyan. Kailangan nating big ticket project to use that. Mabuti nga, hindi sinabi ni Presidente na, the flood waters will not stop in Cainta or Taytay. They will go to Marikina. Lilipat lang yan. Lilipat lang yan. Which is what's happening. Which is the piecemeal thing. Yan nga yun. Hindi, may mapakikita sila congressman at sila mayor na, ito ginawa namin. Kung naman, bakit naman nasingit naman si congressman? Kung ako nga, sabihin ni Presidente ngayon, magmula ngayon, ito, kontrolado natin ito. And I want the DPWH and all those other agencies to come out with the master plan, and I will see to it that in the next 3 years, multi-year budget yan, ito. And I will take a look at it. Imo-monitor ko yan. So, tigil na yung kita ni... O ngayon, maghanap kayo ng ibang pakikitaan nyo. Huwag ito. Wag yan. Online gaming. Hindi. Okay lang yan. I-regulate namin yan. Ngayon, Sabi po, ito, Parin Jonathan, para sa ito. Parin Joel, tingnan mo. Okay. Sabi ng DPWH, ite-take over na raw nila lahat ng dredging, desilting operations nationwide. nakita mo na. Katakot. Sige. Take over na nila. River Basin din yun. Pare, yan ang pinakamura. Alam mo ba? Precisely. Pero napakalaki ng resulta. Ang mura lang yan, desilting. Alam nyo po magkano ginastos ng San Miguel overall? Doon sa mga... Sa Pasig. Sa Pasig, 2 billion. Pati doon sa Tulyahan. At yan sila na bumili ng equipment, Hindi kinontrata yan. Pakamura. Di ba? Ang laki na result. Kung ako si Presidente at si Secretary, ito, ganito Meron tayong flood control program for Metro Manila. Ito ang gagawin natin. O kayo, magano kayo ng mga workers. Ito equipment, ito ang mayroon kayong it's a brigada. Brigada kayo. Workers ang tatrabaho, mga komunidad mismo, kasama kayo dyan. Kamukha yung ginawa sa Africa. Oo, yung kay Traore. Bigay niyo yung equipment. Ito pera, ito yung magtrabaho tayong lahat. Iaayuda namin kayo, pero ang ayuda, trabaho. May ayuda. Pero marunong ba mag-operate ng mga... Hindi nga. Tuturuan. Pare, ang daming marurunong niya. Marami pati ating mga workers, overseas Filipinos, na dumating na dito. Mahusay. Mahusay yan. Pare, nung naalala ko dito yung mga yan. Yung construction, nung nagtayo akong bahay, humiram ako ng... Yung backhoe ba? Na maliit lang. Hiniram ko. Second hand. Hiniram ko. Ginastosan ko yung truck. Tapos hiniram ko siya. Yung nag-operate, papayat-payat, galing ng Middle East. Yan. Kayang-kaya niya yun. Puta, tinira. In couple of days, tapos. Ang galing. Marami tayong ganun. Matanong ko We have a pool of workers. Si Traore sa Burkina Faso. Meron bang mga dun sa mga, LGU o regional, provincial, sino mga manager? Ayun. Kasi dito sa atin yung mangyayari, mayor, anuhin mo na yan, mag-assign ka dyan. Itong volunteer brigade. Ito, hindi volunteer. Ito yung brigada na magtatrabaho dito. Ito yung plano. Ito yung plano. Mag-uusap tayo lahat. Ito yan, workout, etc. Mag-brigada tayo ngayon. Ang problema daw dati kasi, ang sabi ni Bunoan,
nagsumobrang umasa tayo sa mga kontrata Yes. for the dredging. Contractors. Ang nangyayari daw po dyan, hindi naman tinatrabaho ng mahusay. Yan ang ibig sabihin Contractors. yung Napaka-diplomatic. quality ng trabaho. Ano diplomatic Ito na si naman? Secretary Bunuan, napaka-diplomatic nila. Baka nabigbag sabihin niya nun. Ha? Tinitira tayo ng mga kontraktor. Sa tayo tinitira. Pare. Mali daw yun. Mula ngayon, DPWH na gagawa. About time, sir. Binigay na, pinakita ng San Miguel sa atin. Di ba? Magkano lang ang ginastos sa San Miguel? Binili pa nila equipment. Kung pinakontrata yan ng gobyerno, yun na nga, hindi baka 10 billion yun eh. Alin yun sa San Miguel? Baka hindi equipped ang tignan mo. DPWH to do, Tignan mo undertake such projects. Saan kumuha ng workers? Meron eh. May mga tao eh. Available yan. There's a pool kasi of ang ating skilled workers kalakaran, and others. may And pabibid also sa others who kontrata, are willing to work. Oh. So, yun daw sabi ni Bunuan, medyo tumira to. Yung mga politikong angal ng angal sa flooding. Ha? Di itigil nyo muna yung flood control funds. Naku. Gawin natin, ipunin natin yan, and then let's do big, huge. The big things. The big things. Pare, nakita ko yung Valenzuela. Ha? Hindi gumagalaw yung tubig. Ilang araw na yung tubig na yun nandoon. Ano ibig sabihin nun? Hindi po na-drain yung tubig. Hindi naman kasi Walang ganun kalaki. lulusutan. And yet, ang iingay ng mga Ganun government din politiko sa ron. Las Piñas, yung alabang sa potero. Hindi gumagalaw. Pare, hanggang ngayon, tingnan mo, yung tubig ang taas pa rin hanggang waistline pa rin. Ano yung say, pumunta lahat, nakaabang doon, nakatirik yung Billiard City. Paano yung mga Ferrari doon? Yung Billiard City ba, nakaharang, ganun ba yun? Pero maganda yung suggestion mo. Kayong mga politikong may ingay ngayon pag imbestigahan daw yung saan yung flood control. Huwag na. Tapos na yan eh. Oo. Basta tumulong na lang kayo para yung big items, the big ticket items. Sinong Erwin? Si Erwin, si paring Erwin. Ayan na naman, nag-iingay na, nag-threatening to investigate na naman. You have to understand him. Iyan na yung nagpapaganda ng papel. Kasi, yan lang ang cabinet member ni Marcos na kailangan tanggalin dahil may problema sa papeles ng citizenship. Diba yung unang inassign, unang grupo na inassign, siya lang yung natsugi, diba? Dahil may problema. Hindi na, Pagkatapos hindi nung na-vet. natsugi, pumunta ng Kongreso. Sa Kongreso, hindi rin naman ganun ganda ang naging resulta niya. So, kailangan niya lang ngayon bumawi. Kaya, mas madalas ang exposure niya ngayon kaysa kay Rafi. Kailangan mo maintindihan niyo. Okay, sige. Hindi mo naintindihan. Hindi nga eh. Huwag lang maganda yung kay Traore, yung ano eh. Yung, brigada siya. Eskwela type po. Saka daw ngayon, kasi dati puro short term. Ang basis ng flood control. Congressman, punta ng DPWH. Boss, patang ko itong rito. Good for 20 years yan. Yung bago. Sabi ni Bunuan, hindi na pwede ngayon yung good for 20 years. Makita mo yung mga Romans, more than 2,000 years ago, yung kanilang mga... Aqueduct. Yung mga sistema nila, okay pa ngayon. It should be good for more than 100, 200, 500 years. Pero akin naman yung DPWH naman, kapag ganun, may plano naman yan, i-overlay mo yung mother plan, yung urban. Meron naman talaga. Kasi pag ginawa po natin yan, matatabon lang natin yung tubig papunta sa kabilang. Meron ba sila ng master plan? Meron. Bakit hindi nila pinagpipilitan nyo? Buwapayag silang ipismil. Alam naman nilang mali. Bubugbugin sila eh. 70% daw po ang natabunan na. So, ang ating drainage system, wala na yan. 30% lang ang gumagana. Pambihira. Hindi nakakapagtakang. Bakit nangyari yan? Sabi, galit na galit tuloy ang MMDA eh. Alam mo pala eh. Ang MMDA galit na galit, pare. 600 tons daw ang nakuha nilang basura. Ayun naman, magandang ano yan.
Namo! Trabaho mo nga yung mangolekta ng basura pagkatapos ngayon. Galit na galit ka dahil sa basura. Kanino ba responsibilidad dyan basura? Boy yan. Siya. Ha? Siya. Hindi kasalanan ng citizenry yan. Basura. Nagtapon kayo ng Tatapon kayo ng basura Porke ba hindi namin kinokolekta yung basura? Nag-ano kayo? Sa inyo ba, may nagkokolekta ng basura? Puta, 600 tons. Loko itong mga taong bayan na to Tatapon kayo ng basura dyan, hindi naman namin kinokolekta yan. Alam naman niyo yun. Oo, alam niyo naman yun na hindi namin kinokolekta yan. Ba't yung pa itatapon dyan? Kung naman sinasayang mo press release ni chairman nakakaputi Nakakaputi ba, pare? Ano nakakaputi? Nakakaputi siya, pare. Maayos, ha? Tinuturo niya yung Hindi chaleco? Hindi, kapote ngayon. Mababasa ka sa chaleco pa. Hindi chaleco kapote. Nagtuturo ba, pare? Ngayon, meron daw mga old furniture, mga broken refrigerators, marami daw sila nakuha. Ay, gulong. Ayan. So kanino Plastic. kasalanan niya? Hindi, tinuturo lang niya. 76 tons pala. Sa pumping stations pa lang daw yun, di kung bago sana umulan, in-inspection nyo na yan. Hindi natapos. Boss. Oo. Di ngayon, hindi kayo pagtatawanan. Oo. So, doon kay Bunuan, medyo hindi rin ako sympathetic Di ba? Dahil 3 taon na siya dyan Ngayon lang siya nagsasalita ng ganyan. Ano nangyari nung nakaraang 3 taon, boss? Ano yan Parang binubugbog siya every year sa budget. Taon-taon na lamang ito Sa na baha tayo ng baha Ganun ba kalakas ang ulan? Maiintindihan ko doon sa Ilocos. No? Talagang sila sumalo talaga nung mga ulan. Region 1 and 2. Cagayan. Region 1 and 2. Sinalot. Ang lakas talaga. Maiintindihan ko doon. Pero dito po hindi ganun kalakas ang ulan sa Metro Manila. May habagat daw Habagat pa lang. Nanyo! Habagat. Pati Visayas may habagat Ayun. Yung basura daw, grabe daw. Galit. Oo nga naman Nakano ba? Nagtuturo ba, pare? Turuan. Kaya daw sila ay working full capacity. After President Ferdinand Marcos ordered all concerned government agencies to implement proactive measures and ensure complete readiness as many communities are dealing with the effects of southwest monsoon. Yan. Alam nyo na. Kita nyo? Kuha nyo? Full capacity na sila. Working at full capacity. Galing. 9 capacity. Siningit pa si BBM. Naisingit pa niya. Recently ordered all concerned. Kaya ngayon lang daw sila, they're working full force kasi in-order ng presidente yung... di ba pwedeng tigilan yung mga ganito na... wala bang instruction si Dave Gomez, pare? Wala. Huwag niyo masyadong Huwag niyo masyadong ginagasgas niyo naman masyado Huwag naman, ha? Nalulunod si Dave. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola! Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Ngayon, ika-24 ng Hulyo 2025. Grabe. Bilis ng araw. Maya-maya, SONA na naman. Yan na naman. At overtime na naman tayo sa SONA. Viner, handa ka na ba? Handang-handa ka na ba sa overtime sa SONA? Meron po kaming special coverage ng SONA. Ina-announce ko na. Kahit walang permiso kay Ma'am Juday. Meron tayong special coverage ng Lunes yan di ba? Lunes. Sana wala na ulan. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa
Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Parin Joel, nakita mo ba ito? Wala raw nanalo kahapon. Wala na naman. Ang Grand Lotto, 655. Okay? Ang jackpot po niyan halos 35 million na. 34.8 something. Okay? Yang 655. Okay? Doon naman sa 645, halos 8.9 million na po ang premyo. Okay. Yung 645 at 655, wala pa rin nanalo. Baka hinihintay ako, ha? Kaya na kayo. Hindi kaya ako hinihintay lamang nito, mga to. Baka. Wala pong pasok, ha? Tuloy-tuloy ang walang pasok. At ang sinasabi ni LGU, Local Government Secretary, hindi daw po exclusive ng DILG yung ang desisyon. Kung walang pasok o wala, ang LGU daw po meron din silang sariling power to do that. Okay? Klaro na ba yan? Kasi inuupakan to si John Vic. No, kayo naman. Bakit inupa ka si John? Napakaliit na. Masyado daw casual yung treatment niya rito sa mga walang pasok. Anong gusto nyo? Parang namatayan? Ganun ba yun? Lahat na lang eh. Kala ko naman gano'ng kalaki. Napakaliit na ba? Ano yun? Nitpicking na po tawag dyan eh. Hindi picnic ha, Nitpicking. Nitpicking na. By the way, parang Conrad, Ano daw? tayo nakikiramay sa pamilya ni Consul Eddie de Guzman, kaibigan natin to, na namatay noong July 21. Saan siya, Consul? Honorary consul siya ng isang bayan na Dito sa local. dito sa local. Eddie de Guzman. Eddie de Guzman. Nakikiramay po kami sa inyo. De Guzman family. Ngayon, paliwanag ko lang, si Emong galing dito sa West. Si Dante ay nandun sa East. Kaya magsasalubong ito. Papaakyat po sila pareho. Ang problema dyan sa dalawa na yan, although hindi magla-landfall, ay hinihigop po yung tubig galing sa south-west. Hinihigop yan, papunta rito. Kaya merong mga signal number 1 hanggang number 3 na ata. Yung ibang area. At ang mga sasalupo nung mga tubig na yan, doon sa Northern Luzon hanggang Pangasinan, Benguet, ganun. Pero karamihan niya tatamaan pare yung mga area ni President Marcos. Ilocos Sur, Ilocos At saka Norte. Executive Secretary Lucas Bersamin. Abra. Oo. Yes. Dito po sa Manila, hindi naman ganun kalakasan. Pero may ulan. May ulan din. May ulan din. Well, as far as Bicol region, may ulan po dyan. Okay? Hanggang Mindoro nga eh. Okay? Yan po ang result. So, hanggang kailan ba walang pasok? Hanggang bukas. Okay. Eto sinasabi, galit din sila kay Angara. Bakit na naman? Kay Angara. Anak na. Gusto ni Angara may make-up class. Kasi ang daming nawawalang school days. Sa daming absent yan. Ito lang ilang araw to, itong linggong to, di ba? Hindi Paano ka. maibabawi yan? Hindi. Bakit kailangan bawiin? Yun ang sinasabi nila. Wala tayong magagawa. Umulan eh. Parang ganoon. Meron daw pong grupo ng mga teachers na ewan ko kung nasaan ang utak nila, nagagalit daw ba't kailangan bawiin. Yan. Sabi ng UNICEF, Pero 35 days, school days ang nawawala sa atin, taon-taon. Isipin mo yung matututunan ng mga bata nung 35 days na yun. In one day, ang laki ng ang bagay mawala eh. Ako, mag-absent ako ng one day doon, pumasok ako next day, hindi ko na alam yung pinag-uusapan. Hahabol ka, no? Ganun Playing catch up ka May catch up. Ito pa kaya, 35 days sa isang taon. Ano yung, siguro hindi na mapapansin ni Angara yun. Ano? Itutuloy niya pa rin yung makeup class. Makeup classes. Ang weekend daw po magiging Sabado magiging school day. Basta mabawi lang natin yung mga nawalang
class hours. Kasi sa kanila, may specific number of hours eh. At yun science po yun. Yes. Hindi kung ano-ano Hindi- lang hindi sila gawa- nag-isip nun yung gawa-gawa lang. Ganitong number of hours para matuto yung mga estudyante. Hindi po ganun yun. Pinag-isipan yan. Pinag-aralan yan. Ha? Nagkaroon ng mga assessment dyan. Test and everything. Okay. Hindi naman sila naglalaro hindi naman sila mga Nagtatapisaw. kindergarten. Hindi? Kindergarten na naglalaro lang dun eh. Hindi naman ganun. Ganun ba? Pati nga yung kindergarten, meron din yun eh. Ibig mo sabihin, seryoso ang mga pasok? Ba? Hindi sila nagtatampisaw. Ayaw daw po nila, Teachers Dignity Coalition. Ano ba to, Papo? Hindi, matagal na rin yan. Ayaw daw po nila ng Saturday classes kasi it violates DepEd guidelines to promote rest and family time on weekends. We understand that. Nangyari Oo, nga may nangyari. Kung normal times, Okay yan. yan. Meron na nga na. Ikaw, winner, Pwede nga, go ahead. sige. Hindi, pag-uusapan sana natin, meron akong, ito kasama to sa ating trade, sana problem pinag-uusapan yung para to generate much needed foreign exchange and everything. Okay. May nakakausap akong kaibigan ko, bro, nasa tourism industry. Ayan. Sabi nila, May pag-asa ba siya? ayaw na niya magpangalan, pare. Kasi very active sila sa Palawan at baka ma-affect, baka siya ma-target ng DOT. Sabi niya, para bang isinisisi pa ng DOT daw, yung problema sa tourism, kaya bumababa yung ating Sa mga tourism local. sa mga private sector. Private daw. sector. Samantalang sabi niya, Bakit kami na daw? nga ang gumagawa na namin, kami na yung nagse-selling missions. Yung kasama daw niya yung sila, yung sa Raja Tours at yung sa, yung nagse-selling missions, Sila na- nila, pera na sila nila. na yung nagpo-promote, Oo. kamo. Tapos ang sinasabi ng tourism, hindi, ang dami nating problema kasi yung mga neighbors natin, cheaper packages, may geopolitical tension tayo, limited air connectivity, capacity border control. Sabi niya, meron din naman daw problema ganyan ng Bali, Thailand, Vietnam. Sabi niya, bakit sila hindi naman problemahan? Hindi nila Tayo ang may problema. sinusolusyonan nila. Oo, kaya nga sila, sabi niya, tuloy-tuloy kami sa selling missions Tama namin, yun. Joel. Kasi pag hindi namin Yun na gawin nga to, pare-pareho tayo Tama. nga matutulog sa pansitan. Tama, Sabi oo. niya. Tama yun. Meanwhile, sabi niya, itong DOT secretary natin, sinisisi yung mga survey companies daw. Bakit? Di fair. Kasi sinasurvey, bakit Delikado daw, rito. delikado sa Pilipinas, mga ganyan. Diyos ko, kung yan lang ang gagawin natin, walang mangyayari. Ano yun, kinontra siya ni John Vic kailangan nga natin kubilos para masiguro safe yung mga turista. In other words, inaamin niyang may pangamba nga. Ay anong reaction natin doon sa solusyon ka ba? pangamba na yon? Anong solusyon natin? Hindi. Sisisihin mo yung ano. Sabi nga nung kaibigan ko, yung Bali nga binombe, tingnan mo, nakabawi isang taon lang. So, ibig sabihin, they have a way of, ito, obstacles to, Yes. gawa natin ng paraan. Gawa natin ng paraan. To think Yung mga tour operators, hotel yung mga owners, nagre-review mga ng ganyan, mga destination, hindi naman believe sa Bali. Oo. Wala naman yun talaga. Kasi yung Bali, napaka-fake, artificial. Oo. Pero, Yung ba makikita mo sa Bali, yung makikita mo sa buong Indonesia? Hindi po. Hindi. Ginawa nila, pinackage nila yung island na yun Yes. para ka nasa paradise. Yes. Okay? It's like Disneyland. Ang Disneyland po, hindi yun na makikita mo sa Amerika. Disneyland lang. Pero you have an Yung Bali, experience. ganun din ang ginawa nila dyan. Na-package na... Hindi naman ganyan ang lifestyle ng mga Indonesia. It's an experience that you want to, something like that. Ganyan. They package it as an experience. So hindi sila believe. Hindi authentic yung Indonesian na makikita mo doon na Indonesia. So sabi nila, doon tayo kailangan Magganyan. magkaroon ng concentration. Ang ipapackage natin sa Pilipinas, ang makikita mo rito authentic. Oo, yan. And it is an Yan yung tunay na Philippines. And it is an experience. Saan kanila, Bali at saka yung Langkawi sa Malaysia? Sa Malaysia. Langkawi, napunta na ako ng It's an Bali. experience. Disneyland dyan. It's an experience eh. O sige, wag na Disneyland, Universal. Oh. Ayaw mo. Yan.
Parang gano'n eh. 7 flags. Speaking of that yan, sa infrastructure, itong kaibigan ko binanggit niya, ito parang iskop niya sa akin. Sabi niya, alam bang minsan ang problema rin ng DOT, sabi niya, yung mga ginagastusan, sometimes hindi mo alam kung ito ba'y nakakatulong o wasteful or parang na mga projects. Gaya nitong mga tourist rest areas na tinatayo nila. Mga 10 million pesos daw isang ganyan. Pero nilolocate nila sa mga lugar na parang tagilid yata, bakit mo dadalhin dyan? Paano makakarating yung turista dyan? Pero ang ganda and all that. Ang nakakatakot dyan, ito yung mga gayang proyekto daw ng TIESA, ng PTA, na maya-maya sarado na yung CR, maya madilim na yung office, wala na pupunta. Walang nagme-maintain. Pumunta ka, may mga ganyan sa Cordillera na ang dilim, wala nang pumupunta ritong turista na napabayaan na dahil mali yung lokasyon, hindi na mali At saka hindi nila kinausap yung local. But nung inaugurate nila, mga rollout ng tourist rest areas, talaga daw air condition, nagaganda, carpeted, parang sabi niya, hindi niya alam kung ito ba talaga dapat nating pagkagastusan yung mga ganito. Ang tourism, yung Chess, ano yung air condition stopover store. Sino yung gumagastos ng infrastructure? Chesa. Kailangan balikan yan eh. Ano ba talaga priorities nila? Yung sinasabi mo. Dati nga naging priority niyan, toilet eh. Oo. Sa lahat naman na ipatatayo, bakit? Di ba? Ibig sabihin, saan? Meron ba tayong overall master plan sa tourism? Ginawa yan sa Region 1. Alala ko yan. Nung panahon ni Marcos, merong overall master plan ng tourism sa Ilocos Region. Kaya ginawa yun, kilala ko pa yung gumawa. Sila, grupo ko. Kaya ginawa yung gagawing model para magawa region by region. Nawala yun eh. So ngayon, panahon na dapat balikan yung ganong klase. Ano ba? Para yung direksyon, halimbawa, ng perang ginagastos ng TIESA, sigurado ka ayon doon sa master plan, hindi yung toilet lang. Diba? Kasama doon yung airport. Kasama doon yung salubong sa airport. May mga ganon na kasamang plano yan eh. Tapos yung infrastructure ng Dahil yung tourist infrastructure spots. na yan, pwede may measurable impact yan dapat. Ilan ang turista ang pupunta dyan. Meron nga. Meron ba? Wala tayong ganun eh. Again, may data ba? Hindi naman Lonely Planet ang kausap natin. Lonely Planet. Yung mga backpacker, hindi tayo kikita nun eh. So, yun lang, pare. Nabanggit lang nung kaibigan ko. Tama siya. Kasi sila, nag-i-invest sila, bro. Yung life savings nila mag-asawa, tinayo nila ng bed and breakfast, mga ganun. Hindi. Alam mo kapag yung mga kamag-anak namin sa ibang bayan, text sa amin na concerned sila kasi napapanood nila sa TV, puro itong baha. Ayan. Diyan nagagawa. Tapos yung mga interview na puro hinanakit sa gobyerno. Ganun lang ang nakikita nila. Yung mga ibang parte na magaganda sa Pilipinas, di nila nakikita doon. Kaya para yung text, are you okay there? Mga ganyan. Sabi ko, walang ano to, ulan na to, exaggerated yung ibang balita. Meron nahihirapan, why not? Sa totoo lang po, may ulan o walang ulan, marami nahihirapan dito sa atin. Okay? Ngayon, kung ang ating balita, kamukha ito, galit na galit. Last tinanong lang ba ito, napapabalik yung kaibigan ko nga lang tinanong, anong kaya ni PBBM itong ginagawa ng DOT, nila Prasco, na yung mga projects na yan, kung may measurable impact. Kasi kung ako presidente, sabi niya, titingnan ko, ano bang impact niyan? Dumami ba yung turista natin talaga? Hindi ba, meron siya economic... measurable, sabi niya. Hindi nga, meron siya economic cluster eh. Asan ba yung, ano bang ginagawa ng management team? Ayun. Wala ba? Yung management team. Ito, sir. Tumatawa-tawa ka dyan, Jonathan. Hindi ba? Ibig mo sabihin lahat ng problema saldo ng presidente? Sa bagay, yun naman ang... Sinasama kaya nga may cluster. Kasama lang siya sa press release. Sinasama siya sa statement. Yun lang. Sinasama siya sa statement. Ginagawa siya sangkalan sa statement. Dave Gomez, tingnan na nangyayari. Dave! Okay. Anyway, tourism. Pero kita-kita na yung private sector.
hindi happy. Hindi Diyan sila happy, bro. sa nangyayari sa tourism. Dahil silang apektado. Pare, pera nila yan eh. Putsa. Ngayon, sabi po ng Quezon City Mayor Joy Belmonte, nagpapasalamat siya kay Transportation Secretary Vince Dizon sa proactive response to her concerns regarding flooding in Quezon City. Yeah, bumawi. Kasi sinisisi yung MRT-7. Sino ba nag-approve ng MRT-7 plan? Di ba transportation? Kumbaga, sinampal mo yung DOTR. Mayor, o ngayon babawi ka. Ang nagano naman doon ngayon, nagtuturo. We now commend the MRT-7 management for immediate action. Yeah, galing. Ang nagtuturo ngayon doon sa Commonwealth, si Artes. Siya nagsasabi ngayon. MMDA ang una nagsabi, MRT-7 daw may kasalanan. Oo. So, ngayon, bumawi na siya. Ayos na siya. Uy, by the way, nanalo yung San Miguel. May windfall ang San Miguel. Sa Meralco, nabantaan nyo ba yun? Nanalo ba? Natuloy ang basketball? Hindi yung sa shares. Sa shares? So, 2008 kasi. Akala ko sa basketball. Hindi. ng Yung San Miguel investment. Dati yan, yung Meralco, isang block na Meralco shares, hawak ng Land Bank, binili noon yung panahon na nagbabakbakan over Meralco di ba? So, ipunan ng shares. Okay. Etong San Miguel noon, binili yung hawak ng Land Bank. Danding yata yan In 2008, panahon ni GMA. I think it was under Ambassador Toangco. Ano po yan? Binili nila. Tapos biglang ang Land Bank, dahil nga kalaban si MVP RSA yan. No. Nagbago isip. No sale. No sale. Ay, sabi ng done deal na yan. Bakit no sale? Tumakbo ngayon ang San Miguel sa courts. At ngayon lang na-desisyonan. Bakit po merong windfall? Okay? Kasi ang presyong binili nila 90 pesos per share. Hulaan nyo, magkano na ngayon ang Meralco share? 540 per share. Laki ng kita. Ang pinagano. Pare, laki ng kita. Ang isang yata diyan, it was an individual also. Anong individual? Dalawa. Isang land bank shares na nakaano sa isang individual that was na-prenda sa land bank or something, I don't know. Nakasanla. Parang individual, the shares were in the name of an individual na nakasanla. Something like that. As I remember it. Pero inano ng San Miguel. Matagal na pong bakbakan niya, 17 taon na. 2008 nga Kaya nga Ambassador Coangco pa yun. Di windfall ngayon itong San Miguel. Grabe ka naman. Dapat naman kayo, windfall. 90 pesos ngayon for 545 na. Sobra naman Galing nyo, San Miguel. Parang, Para kayong Paano yung may balato ba yung Land Bank? Yan ang sinasabi ko sa inyo pag nagkaroon ng Bakit ang Land Bank bumibili ng Meralco shares? Hindi, I think it was an Renda Naiprenda, tapos narimata. Ayun. Tapos ang kadil na San Miguel ay yung tao. Yung tao. Ganon. Pagkaintindi ko. Ayun. Nakita na San Miguel, binili. I will take care of that. Tapos ayaw ng Land Bank. Ayan. So, dahil nabuyo ni MVP. So, tingnan nyo, yung pagbibili ng shares, mayroon din windfall. Sabi Hindi ka mukha ng GSIS. Bakit? Binili sa ganito yan. Mag-windfall din yan. Yan ang bumibili ng shares. From 90, naging 500. Kahapon, 545 pa Tumaas ba by 5 pesos? Sabi po ng Department of Finance, sila rin daw iimbestigahan. Yan GSIS, pare. Ikaw tamo. Hindi lang ombudsman na may karapatan mag-imbestiga niyan.
Hindi mo kasasabi lang Akala ko ba, Secretary sabi ni Recto. Secretary Recto, that's natural. May nalalaglag. Nagbago isip. It happens, it Dahil happens. tayo kasi sa karambola. Bakit hindi nyo noong inimbestigahan? Oo, Ngayong meron ng ombudsman. Tsaka kayo nakanto ko naman, oh. Kita, ang ganda pa ng picture ni ano rito, oh. Ni Sumo, oh. May windfall din yan. Ano? Saan ang windfall? Give it time. 18 years nga yung ano eh. Yung San Miguel at saka ano eh. It Land will Bank. launch its own investigation. Nakita mo na? Ayan. Yan ang sinasabi ko. Sabi ng Department of Finance. Ano to? Ano ang asahan natin dito? Declared. Bakit naman? Kahapon kinlear na ni Secretary Belma Recto. Ano? Secretary Ralph Recto. Kinlear niya na kahapon eh. Ang GSIS. Oo. Ang i-check daw niya ngayon ay kung sumunod ba si Veloso sa mga rules nung nagdesisyon sila ng ilagay yung pera, 1.45 billion pesos dyan sa Alternergy. Boss, hindi lang Alternergy ang problema dyan. Naglagay din yan sa DG Plus. Okay? Na ang dinig namin lugi rin. Naglagay din yan sa JG Summit na hindi rin magandang nagresulta. Ano ba ang estado nung investment na $300 million doon sa GIP, Global Infrastructure Partners? Maraming malalaking investments to eh. Diba? Ganyan ba pension fund, pare? Yan ba talaga ang behavior ng pension fund? Naghahanap. May mga private placements? Ganyan ba sila talaga? Naghahanap sila ng paraan para lalong yumabong ang bibigay sa mga pensionado. Really? Yan. Yun ba yung depensa doon? Iyon ang sales pitch doon. Not even depensa. Para yan. Ngayon, pinaliliwanag po ng mga pahayagan na yan daw preventive suspension ay hindi daw po yan parusa. Ano yan? It's a It's a wake-up call. It's a temporary preventive. Ha? It's just a, Pag nasuspende ka, maski masama pa rin ang dating noon. Oo, just a actually, hump- ma-announce lang yun. It's pare. just a- Hindi. it's a Pinagtatanggol hump in sila. the road. So, sabi po ni Veloso. Darating ka rin sa Darating kanila ka, at no? tuloy-tuloy uli. Ano? On the road. Para sa kanila. Sabi po ni GSIS President and GM, Vic Veloso, Sumo. he will cooperate fully with the ombudsman. Yes. Ayan. Tama ba 'yon? Yes. Pinagtatanggol din siya ni Recto, pinagtatanggol siya ni Alternergy. Kulang na lang mag-press conto parang si Atong Ang. Hindi kami mga kriminal. Hindi kami masasama. Nag-backfire nga yun eh. Kaya hindi niya ginagawa. Natuto na siya ron, nag-backfire Natuto siya eh. ron, okay. Nagtawa na no, sinabing, kami mga mararangal na tao. Tinigtawan. Okay. Grabe. Wag. Hindi gagawin ni Sumo yan. Wag. Hindi po. Hindi gagawin yan. Pero Tama na yan magko-cooperate sabay may... tingnan mo yung depensa ka. Yung tingnan mo yung Secretary of, contrast pare. San Finance. Miguel, nag-invest 9 pesos per share. 90 pesos per share. 545 na ngayon. San Miguel yan. Yung GSIS, ilang investments, hindi lang isa, na malalaking halaga, po 1.4 billion, talo. Tapos ang depensa ni Secretary Recto, talagang ganun ang investments eh. May nananalo, may natatalo. It happens. It happens. Boss, asan ba yung panalo ng GSIS? Dapat ilabas ni Veloso. This is just a hump in the road. Kasi, Darating din kung yan. ikaw sasabihin natalo ka dito, di sabihin mo, ito naman mga panalo to. Di ba? Ganun dapat. Invested kami sa San Miguel. Really? Yan. Meron? We bought it at this
price and then we are part of the windfall. Yan. Hindi nga eh. Pag pumapasok sa stock market yan, sa yung GSIS, may mga nauuna pa eh. Ibig sabihin, may mga tao sa loob ng stock market. Alam nila kung kailan papasok ang GSIS. Inuunahan nila. May inside info. Yun ang problema doon. Ha? Kasi ang laki ng perang hawak ng GSIS eh. Kaya magpagalaw ng presyo ng stock market. So nahuhuli tayo sa curve. No. Huling-huli. So, may sarili daw investigasyon si Recto. Yan. Maganda yan. Parang Maganda yan. investigasyon sa ombudsman, may investigasyon. Ibig mo sa sabihin, Bureau. naniniwala ka na totoo Hindi, may sarili sa nakakalma na naman ang mga tao. We are on the... Yes. Kahit ano sabihin, Lalo na GSIS, kahit anong bawing employees. sabihin Ito. niya, pinagtanggol mo na si Veloso. Si Ray, ang sinasabi niya, investigate mo sarili mo. Ray! Hindi ka Bakit siya kasama ba chairman nito? Investigahan Hindi sarili naman, mo. kaya sa... Under his supervision. Under your Sabi ni watch, Ray, Sabi ni Ray. Ako, alis na ako. okay. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Ulang umaga, Pilipinas. Narito na mga tamang balita sa oras na ito. Mga volunteer, rescuers at frontliners na tumugon sa epekto ng bagyong Krising at hanging habagat, pinasalamatan ng Kamara. Detalye, Patrol 30, Jelly Mendez. Nagpaabot ng pasasalamat sina House Speaker at late Representative Martin Romualdez at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan sa lahat ng mga volunteer, rescuers at frontliners na buong tapang at walang sawang tumugon sa mga nasalanta na matinding pagbaha dulot ng nagdaang bagyong Krising at pinaigting na hanging habagat. Para kay Romualdez, hindi biro ang pagsasakripisyo at paglalagay sa alanganin ng kanilang buhay upang mailigtas ang buhay ng iba sa kabila ng pagod at gutom. Anya sila ang tunay na haligi ng malasakit at bayanihan at may tuturing na mga modernong bayani na nagbibigay pag-asa sa ating komunidad. Taos-puso ring pinasalamatan ni Libanan ang mga nakiisa na walang pag-aalinlangan at walang takot na rumisponde upang tulungan ang mga residente na lubhang naapektuhan na matinding pagbaha dulot ng habagat. Sinabi ni Libanan na buhay ang diwa ng bayanihan sa puso ng mga Pilipinong handang tumulong kahit walang hinihinging kapalit. Sila anya ang naging sandigan at pag-asa ng mamayan na tunay na nangangailangan at nangako ang dalawang mambabatas na kaisa ang Kongreso sa mga hakbangin upang matulungan ang mga apektado na unti-unting makabangon at makapagsimulang muli. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Philippine Marines nagsagawa ng evacuation efforts sa Bongao at Tawi-Tawi. Detalye, Patrol 17, Jopel Beleño. Tagumpay na nailikas ang mga residenteng naapektuhan ng pananala sa kamakailan ng bagyong Krising sa barangay Tubig, Tana, Bongao, Tawi-Tawi. Isinagawa ng Philippine Marine Corps Marine Battalion Landing Team 4 ang humanitarian evacuation katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Bongao. Giit ng AFP, ipinapakita ng operasyong ito ang kanilang mariing pagtupad sa kanilang tungkulin at tiyakin ang kaligtasan ng bawat komunidad sa lahat ng oras. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Declogging operation ng DPWH sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila tuloy-tuloy. Detalye, Patrol 5 via Yopangco. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng declogging operation ng mga tauhan ng DPWH National Capital Region o NCR sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila, partikular sa area ng Taft Avenue at Padre Fabra Street, kung saan nagkaroon ng pagbaha nitong nakalipas na araw bunsod ng pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Nagiging pahirapan yung pagtukoy sa mga manhole at takip ng drainage.
dahil natabunan na ito ng aspalto matapos sa ilalim sa rehabilitasyon. Manong-manong tinutukoy ng mga tauhan ng DPWH yung natabunang takip ng drainage. Saka gagamitan ng heavy equipment ng DPWH tulad ng jackhammer at backhoe upang mabuksan. Matatandaan na unang nagsagawa ng declogging operation ang DPWH at Manila Department of Engineering at Public Works sa kahabaan ng Taft Avenue sa kasagsagan ng pagbaha kung saan pawang mga burak ang kanilang nahakot. It is Batang number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News App at DWIC News website. Ako po si Donald Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Si paring Jonathan ay dali-dali ng lamisan dahil mukhang habulin yung baha eh. Baka maubos. Kasi sinisipagan nila Mayor Isko daw. Tinatanggal yung nakakatawa yung report dito si Aye eh. Tinabunan yung mga drainage. Pagkatapos ngayon kailangan hukayin. Napakahusay. Hindi ba? Drainage nga yan eh. Bakit yung tatabunan ng asfalto? Grabe. Tapos tuloy-tuloy daw ang declogging. Kung kailan umuulan, tsaka kayo magdi-declogging. Eh di ba ang husay? Galing ng report ni Aya. Gusto ko yun. May halong sarcasm na medyo patuyan na hindi ko alam. Ganda, maganda. Ito po, may babala ang Department of Health. Sabi nila, nakikita nila, pataas ng pataas. Nag-overflow na ang mga pasyente po sa mga government hospitals. Kasi nga panahon ng sakit ngayon nakikita mo nga, nagtatampisaw sa baha eh. Naku, talaga sakit ang aabutin yan. Meron ako nakita niya nung kasagsagan ng bagyo nung Tuesday, Wednesday, dumaan akong palengke. Yung palengke mismo, binaha. May ginawang swimming pool ng mga bata. Yung palengke? Yung kalye sa gilid ng palengke doon sa Baliwan. Dito sa lahat ng bakterya nandun. Yun na nga. Nasaan yung magulang nito? Ganyan, mga magulang. Hindi, yung barangay. Yun na nga, pati barangay. Sabi, baka nagtatrabaho yung mga magulang yan at hindi na asal. Yung barangay. But still yung barangay. Ito yun na maganda. So yung mga magulang nagtatrabaho. Yung mga barangay hindi nagtatrabaho. Ang ganda! Hindi ba? Husay! Sumisisig pa eh. Sabi ko, wow, nakakatakot na. Ayan. Pero teka, yung balita mo sinabi mo, yung mga... Leptospirosis cases po, ang karamihan nasa emergency wards, sa emergency rooms, at saka mga na-hospital. Dahil yung leptospirosis case po, kailangan talaga ma-hospital yan dahil makakamatay yan. Yan nakukuha yan sa baha. Kasi may mga nakikita ko, no choice, na talaga nagwe-wade sila, yung naglalakad sila sa baha, mga nakachinelas, naka-crocs naman, ganyan. Pag uwi, dapat hugasan mo kagad. Talaga dapat dyan, botas eh. Yung bota, yung rubber boot. Ilan lang nakakita ko nakaganon eh.
Dapat yan ang pinaka-common na gamit natin dito eh. Yang rubber boots. Wala. Parang hindi tayo nasanay doon eh. Wala nagturo sa atin na kailangan pag lumusong ka, nakabota ka. Hindi eh. Hindi ba? Kasi may bota namang mataas yung rubber boots na yon para hindi ka mabasa. Oo. Meron ng gasingit. Meron yung mga ginagawa. Huwag ka nang nilusong talaga ng gano'n. Pero kapag lagad dibdib na yung wala ka na magagawa doon. Yung mga dumadami, mga pumapasok sa mga ospital. Sa hospital daw, doble. May edad ba? Ang doble. Mga bata yan. Full capacity na raw. Full capacity. So yung mga doktor, yung mga nurses, nandoon na raw sa mga tawag nito, corridors. Ng mga pasilyo na ng hospital yung mga pasyente sa mga government hospitals. In particular po, yaang East Avenue Medical Center. Malapit lang yan. Sa may, yan ang sabi ng... Quezon City Hall, ang dami raw leptospirosis. Okay? Ano ba sintomas yan, pare, pag may leptospirosis? Lagnat. Ganun. Kasi ano yan infection eh. Infection. Bacterial infection. Okay. Sa isang banda naman po, yung GSIS, kung naiimbestigahan, ito namang SSS, magbibigay daw po ng calamity loan program doon sa mga lugar na nagdeklarang state of calamity, kamukha Malabon. Diba? Nagdeklara na yan, state of calamity. Ito raw SSS, meron silang programa, ayon dito sa kanilang CEO, President and CEO Robert Joseph. Deklaro at reduce interest rates. Okay. Yung calamity loans. Paano nag-a-apply niyan? Kasi halimbawa 10% ang regular na interest, gagawin 7% kung calamity loan. Siguro pupunta ka doon sa SSS pero kailangan member ka. Siyempre. Hindi, pero anong dala mong katibayan na ikaw ay nadali? Nakalista ka naman doon, may master list sila eh. Hindi, yung calamity mo, anong nangyari sa'yo? Hindi, kung taga-roon ka sa area na nag-declare ng calamity, state of calamity, eligible ka mautang. Yung mga taga Las Piñas, eligible yung mga Nag-declare ba sila? Ang alam ko, nag-declare sila, nasa dyaryo. Okay, Malabon din. Yung mga ganyan, pwede kung member kayo ng SSS, pwede kayo mangutang at 7%. Kasi kung nasiraan ka ng bubong, na baha yung kailangan mong bagong refrigerator, nasira, mga ganun. Calamity loans po yan. At taon-taon nagbibigay naman yung SSS na yan. Mabuti na lamang. Kailangan bayaran mo yan, pare, pagkatapos. Siyempre. Dapat naman. May ano din yun. Ngayon, isa pa pong gusto ko sana, ibalita sa inyo, dyan sa Cebu, mabuti pa sila, pare. Yung kanilang Cebu Bus Rapid Transit. Natigil yan By September na raw po, mag-ooperate na yan. Ang capacity parang 7,000 mahigit. Okay. At least 70,000 dyan sa So Cebu. they're going a different route. Ayaw nila ng subway o yung overhead train. Mahal yun, tsaka matagal gawin. Bus rapid, ano tawag mo? Bus rapid transit system. Project din ng DOTR yan Tapos sa simula daw po muna ay dyan sa Fuente. Alam mo yung Fuente Avenue, yung main road nila. Yung main road yan. Yan ba yung may rotonda ka pa? Sige. Ang kailangan po kasi ditong asikasuhin yung mga estasyon Kasi yung rapid bus, hindi naman pwedeng nasa kalye lang nakaparada. Pagkatapos ng service, kailangan may papasukan yan. So partial operation daw po by September. Good news yan. That would be good for Cebu dahil matraffic na dyan grabe. Saka marami na rin tao. Matao na rin ang Cebu. Sa akin, kung meron na... Matagal na yan, yung BRT. Matagal na, Matagal ng project yan pero mabuti ngayon lang nagagawa Sa akin, pag gusto kong lumabas ng Metro Manila, ang number one choice ko, Cebu. Kumbaga, yan yung default. Di ba? Pag gusto mo mamasyal, outside Metro Manila, parang hindi ko type yung mga beach, hindi ko masyadong Mas gusto ko syudad din
Meron pong ano ba itong sasabihin ko? Yung isa pang balita tungkol dyan. Teka pa rin, Joel, ano bang, meron ka bang item? Hindi, yung akin meron akong item sana gusto ko i-discuss, bro. Ano yun? Hindi, well, recently, merong, bago magbagyo merong nasa balita, may fina-file yata si Senator Ping Lacson na isang bill, ipe-penalize yung mga Pilipino na hindi nagbibigay ng karapat-dapat na suporta sa kanilang mga matatanda o may sakit o ano yun? Incapacitated parents. Ewan kung nasaan na yung bill na Magiging batas? Oo. Na kapag di mo inalagaan yung ang pwede ka ikulong? Umabot na ba tayo sa ganun, bro? Kasi sa atin nung panahon nun kapag tumanda ang yung magulang, parang hindi na pinag-uusapan yan, bari. Automatic yan. Automatic yan, naalagaan mo yan, bro. Pero nowadays ka na. Ganyan din yung mga anak natin. Ako yung anak ko, ganun din. Hindi kasi merong, come to think of it, bro, ito minsan na may mga nakikita ka sa kalye o nababalitaan na yung mga talagang napabayaan na, inabandona na ng mga elderly, mga incapacitated parents. Para siguro umabot na rin sa punto na hindi na kayang alagaan siguro ng kanilang mga anak. Times have changed, pare, kung gano'n. At meron pa nga, pare, ang nangyayari, pinatatransfer yung titulo na kagad sa anak dahil kailangan hindi, daw. Ano yan, yung ganun, hindi, maganda yan. Hindi, Tama yun. Kasi dahil sa inheritance taxes daw, mga ganun. Ang mataas. Ngayon, kung itatransfer mo as a gift to your kids, yan ang ginagawa nila to avoid para wag na pati mag-away-away pag wala ka na. Hindi, ang problema kasi sa inheritance. Ganito pare, no? I know that. Nangyari sa amin din yan. Kailangan asikasuhin mo talaga. May isang pamilya. Yung bahay ng magulang nila, iniwan na sa magkakapatid. Okay. Actual case to. Okay. Hindi nila mapakinabangan yun dahil hindi nila mabayaran yung inheritance tax. Why? Kasi wala silang cash. Chicken or egg. Paano mangyayari yun? Kung wala kang cash, hindi mo mapapakinabangan yan. Dahil kailangan mo bayaran yung tax. Well, ang gagawin nila, bibenta ng paluko. Bibenta nila ng palugi or whatever. Paluko, yan. Yun ang Pero the problem is ka ngayon, ito nga, dahil sa bill ni Senator Lacson, para bang obligado ka? Oo, parang hindi na magandang ideya kasi mayroong mga anak. Once nakuha na yung pinalalayas na yung magulang, bare, pinababayaan na silang maglaboy sa kalye or something. So, itong bill na to gagawing criminal offense, pare, pagka inabandona mo magulang mo na kailangan ng suporta, pare. Ewan ko kung kaya mo kung kaya i-legislate, Senator, yung pagmamahal Okay. Kasi yung pong pag-alaga sa magulang, may element yan ng pagmamahal doon sa magulang, di ba? Hindi ko alam kung kaya mong iutos yan Hoy! Anak, mahalin mo magulang. Oo, yung ganun. Yung pong pag-alaga sa magulang, hindi ba? Kanya kumbaga yung attachment mo doon sa magulang mo, kasama na doon yung pagmamahal Hindi ko alam kung kaya mo hirap ata yun. Ano, ikukulong mo ako? Dahil, paano ko hirap din ako? Ang akin ang gusto ko, para babalik tayo sa dati nating lagi na pag-uusapan sa Karambola. Kulang talaga ng safety nets para sa mga senior citizen dito sa Pilipinas. Hanggang discount lang tayo sa restaurant, sa grocery, at saka sa sa gamot. Hindi, sabi ni BBM, libreng sakay sa para naman lahat sumasakay ng MRT. Libre sakay sa train. Hindi, what I'm saying, guys, ang pension, magkano? Hindi masasagot ang maintenance ng mga gamot ng mga hindi pagkain nga, hindi kaya. Hindi pagkain, hindi kaya. Sa ibang bansa, bro, okay, mataas ang tax pare sa mga Nordic countries. Kaya naalagaan nila yung mga matatanda. Asan ba yung pension assuming fund? Mayaman sila, pero yung pension gumagana ba yung pension fund? Ito nga, example, yung GSIS nire-raid yung pera ng mga members ng GSIS Paano yun? Yung discount po na 20%. Oo. Dati, mapapakinabangan mo lang yun kung may pera ka. Oo.
Ibig Dahil sabihin gagamitin ko, mo eh. Oo. may kailangan kang bilhin, ibig sabihin may pera May ka. pera ka. And therefore, makikinabang ka doon Kasi sa kung wala kang pera, hindi ka makakuha ng discount. Kung wala kang pera, wala kang mabibili, hindi mo mapapakinabangan yung discount. Therefore, yung sistema ng discount na yon, para sa may pera din. Paano yung mga walang pera? Yan ang sinasabi mo. So sabi ni Lacson, kasalanan ng anak yan. Eto, tanong ko, paano kung wala anak? Marami ngayon, wala. Oo. Yung hindi nag-anak pare, Paano kung nasa Amerika yung anak? Very effective ba yung bill na yan? Yung suggestion na yan? Well, I'm talking that bill in connection na bakit may tayong problemang ganito. Ako naniniwala pa rin ako yung safety nets para sa senior citizen. Ito pinag-uusapan natin yung corruption sa flood control, sa pork barrel. Pare, kung dito sa ayuda. Sa ayuda, kung dito ba inilalagay, pare? May special ayuda yung ang senior citizen. Yun ang ibig mo sabihin. Gusto mong magkaroon ng special ayuda ang senior citizen. Well, di ba, at least programa, bro, para sila naman kaya nilang bumuhay kahit paano sa sarili nila kung sakasakali. Both sa health at saka sa pagkain. At, hindi nga priority. Ang priority yung mga mahihirap. Kasi, tandaan nyo, tatanda rin kayong mga lahat dyan, mga mambabatas natin, pare. Sana yan pag-isipan natin talaga, pare. Well, beyond the restaurant discount, beyond the supermarket discount. Yung measures ng government, yung intervention ng government regarding senior citizen, dapat din po magkaroon ng manumbalik yung family values. Yan naman, yung filial piety. Sino yung family values? Sino yun? Ang merong sagot dyan. Okay? Sino nga ba? Siyempre, yung magulang din. Number 1, yung family. Kung paano mo pinalaki yung anak. Kung suwail, di ba? Meron ka rin kinalaman doon. Number 2, yung education po sa schools. Tapos sa society in general, dapat bumali yung family values. I know it's controversial, pero sa hirap nga ng buhay, inflation and all that, nahihirapan na rin yung anak na alagaan nga yung kaya nga, tapos precisely, uobligahin mo under the law. Tapos ikukulong kita. Draconian measure na nga kay Senator Lacson yan. Bakit niya naisip nga yan? Siguro dahil nakita niya na hindi. Pilitin natin. Para sa akin, useless yung bill na yun. I don't know if... Okay. So anyway, nabanggit ko lang dahil tayo hindi na tayo millennial. Ito po, ang bagong balita, yun daw pong airfare by August tataas na. Sabi ng Civic Aeronautics Board. Kasi itataas po ang fuel surcharge. Fuel surcharge? Tataas. Ang magmula 117 for domestic flights, 117 pesos, magiging 342. Ang laki ng increase nito. More than double. Ang increase po for foreign, for yung overseas flights, sobrang laki. From 385 pesos, magiging 2,870, parang gano'n. Laki pare ng diferensya. Okay? At yan po ay by August daw. Effective na yan. Patay. Galing ng mga oil companies. Oil companies, talagang... Ginalingan, Ginalingan. Sinasang-alang-alang nila ang ating pare. Tapos finally po, nakikiramay kami dyan sa mga taga-Pangasinan. Ang laki daw ng lugi sa bangos. Ayan, nalugi sa bangos. Sa Pangasinan, totoo ba to? Dahil daw po dito sa Bagyo at Tahagabat, umapaw ang mga fish ponds dyan sa Pangasinan. Patay na yung supply natin ng bangos sardinas. Nagkakandalugi-lugi daw po dyan sa... di ibig sabihin mura ang bangus sa palengke? Dahil doon na... papipilitang i-harvest yun kahit hindi pa panahon Maayos naman yun malinis. Kasi daw yung ganitong may mga sizes dyan na pwede na i-harvest. Okay. Hindi pa... dapat hanguin Pero dapat hanguin na nga kasi umaapaw Umaapaw
Pero lugi na sila doon. Palugi na yon. Ganun po talaga ang food. Kesa naman sa ano. Hindi Ganun ang food. magamit, oo. Kaya mahalaga dapat dito yung climate response natin sa climate change. Kasi apektado din yung food production natin. Mag-adjust na tayo. Apektado. Ito, walang epekto dito. Naka-Amerikana ba? Hindi, pare. Ano siya ngayon? Casual. Naka-islong lib. Umabagyo eh. Oo. Hindi. Barong eh. Parang, hindi. Linen. Lukot mayaman to, pare. Lukot. Komportable yung ganyan, bro. Lukot mayaman. Ayos yan. Pareho kami, kulay mayaman. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, Conrad Banal, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882 Karambola. Ngayon, nandito na siya. At ano kayong gagawin nito? Baka magre-report ko. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas.